O mga kabataan Nersoft, meron naman akong bagong ipapakita sa inyo at meron naman akong bagong ilalatag dito sa lamesa na to. Kasabay ng pagpapakita ko sa inyo ng unit na to at paglalatag ko ay ang pagse-set up na natin sa isa sa pinaka paboritong sniper rifle ng karamihan. Kasi kaya paborito, budget friendly na, napaka powerful pa. At eto na nga yung Double Bell BSR-10. Iyan Hindi makakita ng buo yung box niya sa lamesa natin kasi napakahaba ng unit na to. Ayan, ganyan na lang siguro yung maging angulo natin. Hindi na makakita ng camera Buksan na natin Iyan black nga pala yung color nito. Nabuksan ko na nga pala kaya lang natanggal yung Taiwan. Ayan. Sa loob ng box niya yan, may kasama siyang BB loader. Tapos yung unit nga mismo. Napakalaki. Plain black nga yung color niya. Tapos kung mapapansin nyo yung buttstock niya, yan, may mga tuldok-tuldok dito. Yung mga naka-emboss na tuldok na to ay nakakatulong para mas maging maganda yung grippings nyo sa kanya. Napakakapit sa kamay niya. Tapos yung kanyang buttstock ay gawa sa ABS plastic. Meron ding version ng BSR-10 na gawa naman sa kahoy pero mas mahal na yon. Ito yung ABS plastic. Para sa akin okay ito, di ko naman kailangan magkahoy. Tapos ito nga gawa sa rubber to. Kaya hindi masakit sa balikat. Yung magazine niya, ito nasa ilalim. Pindutin nyo lang to. Marirelease na yung kanyang magazine. Ganyan lang kalaki yung magazine niya. Tapos dito may nakasulat dito na KM23201. Ito yung model niya kasi yung 201 model ng BSR-10. Tapos may serial na 0051. Tapos sa kabila naman ito yung kanyang adjustan ng hop-up. Tapos meron siya ditong Picatinny rail sa ibabaw. Lalagyanan mo siya ng lalagyanan ng scope. Tapos ito naman ang kanyang safety. Yan. Trigger safety. Hindi nyo siya makakalabit pag naka-safe siya. Kasi ito naman ang kanyang bolt. Ayan. Hihilahin nyo lang siya pag ikakasan nyo. Ayan. Yan. Tapos ibabalik nyo lang. Yan. Loaded na yan pagka may bala yung magazine nyo. Tapos kakalabitin nyo. Ganyan yung tunog niya pagka pumutok siya. Tapos out of the box meron na nga ring swivel tong unit na to. Ito yung pinaglalagyan ng sling. Hindi nyo na kailangan na lagyan pa ng swivel. Meron na siyang nakatouch na swivel. Meron din dito sa may kanyang harapan. Malaking tulong kapag may sling yung mga rifle nyo kasi di naman sa lahat ng pagkakataon mabibit-bit nyo siya. Kaya dapat meron talagang sling tsaka swivel. Tapos bago natin testingin yan, ikakabitan na natin ng 329x40 na Bushnell scope yan. Ito yung scope na ikakabit natin sa kanya. Isa sa pinaka budget friendly na scope to pero napakaganda mag-perform. Ginagamit din to ng mga katulad natin noon na nag-airgun itong scope na to. Tapos syempre para maging kumpleto yung pandaga hunting natin, ilalagyan natin ng Videomi na A6 na flashlight. Para kahit gabi mag-enjoy tayo sa pag-hunt ng daga gamit tong double bell natin. Ito lang, yung dalawa lang na to sapat na to para makakita mo yung target sa gabi. At siguradong mag-enjoy ka. Meron pa tayong biniling cellphone holder pero hindi pa dumarating para maipakita ko sa inyo yung pagbabaril natin sa mga pesting daga sa malalaking kanal. Para kahit pa paano di lang ako nag-enjoy. Pag pinanood nyo mag-enjoy din kayo. Buksan na nga natin itong scope tapos i-attach na natin siya dito sa BSR-10 natin. Yun ang sariwa. Lahat to brand new, pati itong flashlight. Brand new yung flashlight na yan. Uy, nalaglag. May kasama ng scope mount tong scope natin. Ito yung ikakabit mo sa railings saka sa unit mismo. Safe na safe. Ayan ang itsura ng ating scope. Ito yung 329x40 ng Bushnell. Meron pang kasamang sunshade dyan. Alam ko may ilaw din to pero
tingnan natin kung nakakabit na yung kanyang battery. Ayan na. Ayun yung kanyang crosshair kung hindi makita sa camera. Pero yun, ayun ang pattern na kanyang crosshair. Ngayon ikabit natin yan, linisin lang natin konti yung paligid natin, tapos kabit na natin tong scope na to. Syempre ang una natin gagawin attach muna natin itong kanyang scope mount dito sa scope natin. Tapos meron na siyang Allen wrench na kasama. Yan, baklasin lang natin itong kanyang mount. Tapos ingatan nyo lang yung tornilyo, baka tumalsik. Tapos ang pagkakabit niyan dapat nasa ito yung likod ng scope. Patong nyo lang siya. Yan, touch natin. Tapos yung kanyang Allen bolt, kabit natin. Huwag mo natin pakahigpitan, saka natin higpitan pagka na-balance na natin yung scope natin. Pag na-i-align na natin. Tapos ang sunod natin yung kanyang scope mount naman na pangalawa. Ganun lang ulit, tanggalin lang natin tong kanyang Allen bolt. Tapos touch lang natin sa ating scope. Kabit natin ulit yung Allen bolt. Tapos wag lang din natin higpitan ulit. Huwag natin pakahigpit. Tapos kasi i-align pa natin yan Tapos luwagan lang natin to yung kanyang tornilyo dito sa may Picatinny rail. Pag naluwag na natin, i-attach na natin. Ayan ang magiging itsura ng ating double bell. Lumilitaw na ang kanyang kapugian kahit pa paano. Tapos higpitan mo natin ng kamay. Mamaya gagamitan na natin siya ng tools. Ngayon i-align nyo itong scope nyo, diba? Di nyo pa hinigpitan. I-align nyo yung distansya ng scope nyo sa mukha nyo kapag sumisipat na kayo. Ang pag-align nyan check nyo kung masyado mong malapit sa inyo itong scope nyo, kung masyado mong malapit sa mukha kapag umaasinta kayo, o tama lang. Kailangan isaktuhan lang yung komportable kayong sumipat. Hindi pwedeng malapit to sa mata o sobrang layo naman sa mata, kasi kayo mahihirapan, yung aiming nyo yung mahihirapan. Kaya dapat ma-check nyo, i-align nyo sa mukha nyo. At nakakabit na nga natin yung scope natin. Tapos nasukat na rin natin siya sa tamang distansya niya. Tamang-tama na yung layo niya sa mukha natin, at tamang-tama na rin yung alignment ng crosshair niya. Ngayon pwede natin siyang higpitan pagka ganun. Higpitan natin muna dito, daan-daan lang, tapos sabay-sabay. Huwag muna pakahigpit ng todo. Tapos sabay-sabayin mo lang. Huwag mo lang bibiglayin yung higpit, kasi baka naman masira pagka sobrang bigla ka sa higpit. Yan. Wala namang recoil to, kaya hindi naman kailangan ng sobrang higpit. Hindi naman na basta gagalaw yung scope na yan. Tapos sa flat screw para naman dito sa may kanyang railings. Ito gamitin natin. Pwede itong higpitan na kamay, pero mas magandang makasigurado gamitin natin ng flat screw. Yan higpitan natin yan syempre. Ito yung nag-iitsura niya. Yan, malangis oily yung face natin.
Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, ganyan yung napili nating distansya ng scope mula sa mukha natin. Ayun yung pinakamagandang ano para sa atin. Tama-tama yung alignment niya, hindi malayo, hindi malapit. Saktong-sakto siya, kitang-kita mo yung target sa ganyang setup. Tapos ang ikabit naman natin ay ang kanyang flashlight. Na-unbox ko na nga pala yung flashlight. Ayan. Lagyan ko rin ng tali para kahit pa paano may sabitan. Okay, pwede rin tanggalin kung di nyo trip yung may tali. Ngayon, kuha lang tayo dito sa ating stante na mount. At ito na nga yung ating flashlight mount. Ayan. Tanggalin na natin yan. Lahat ng allen bolt ng flashlight mount na to ay tatanggalin natin kasi ipapasok natin sa loob yung flashlight pati yung scope. Saktong-sakto, di ba? Yan. Baliktad. At syempre dito natin ilalagay sa may left side ng scope. Diyan natin ilalagay yung ating mount. Yun, pogi, oh. Check lang natin kung saan mas babagay. Kung dito ba. Parang para sa akin mas okay ito, kasi hindi rin malayo sa dulo ng scope. Walang masyadong kanino pagka bumuga. Yun, ang ganda ng buha. Ayan, dito ko na siguro kakabit. I-fix na natin ngayon yan. At ngayon ay i-fix na natin yung Mejomi A6 dito sa ating scope. Pakapitin natin yung kanyang bolt pag natin pakahigpit. Oh, tumalsik pa. Dito pa tayo dito. Yan, pwede natin higpitan pag nakakabit natin yung mga bolt. Dahan-dahan lang yung paghigpit. Tapos siguraduhin lang natin naka-align yung flashlight dito sa kanyang scope. Kasi mahirap hindi sila align, hindi sila pantay. Pangit naman tignan, di ba? Ganito yung setup dati ng airgun ko. Pakiramdam ko bumalik ang airgun ko. Swerte lang nakabili na nung airgun na yun kasi nakabili lang sa murang halaga nung 2016. Wala pang 1 year sa akin. Tapos ganito yung setup niya, pero may bipod yun, mas kompleto. Nakabili lang sa murang halaga nung panahon na yun. Hindi ko kasi nagagamit kaya binenta ko Yan ang itsura niya. Diba? Ang bangis, diba? Kitang-kita natin yung makadaga niya pagkagabi. Kaya silang tataguan sa atin. Ayan, pwede na to. Kunting problema lang natin paano natin itatabi ito kasi wala tayong stand. Wala ang ating stand, pero gagawa natin ng stand dyan. Ito na yung nag-itsura ng ating BSR-10 mga kabataan airsoft. Sa ngayon, ito na lang muna siguro yung video na ipapakita ko sa inyo. Sa susunod, ang pagsisiro naman ng scope ang ipapakita at ituturo ko sa inyo kung paano ba natin isisiro to. Sa ngayon, ito muna, nabuo na natin yung setup na gusto natin. Goods na to para sa pangdaga hunting natin, mapaumaga man o gabi. Kasi meron na tayong flashlight dito. Wala tayong problema kahit gabi kasi pagka sinilip mo sa scope yan, nakabukas yung flashlight, kahit gaano kadilim yan, nakikita yung target. Sa akin, ito muna ang munting video natin para sa BSR-10. Salamat sa panonood nyo mga kabataan airsoft. Bye bye!